Hi guys! What's up? Another day, another vlog naman tayo ngayong araw na to. So ngayong araw na to guys, no? Napakaganda ng araw. Napakaganda ng araw, no? Yung alam niyo yung mainit na malamig. Pero sa kanila, tinan nyo guys. Ayan na, bago tayo mag-intro, pakita ko lang sa'yo. Saktong-sakto nakita ko pa sila, no? Ako guys, yung suot ko balot na balot. Tignan mo sila. Kita nyo yun. Saktong-sakto pa guys, kaka-vlog ko lang, no? Yun pa naman sanang itatopic ko ngayon. yung weather kasi ngayon, it's 16 degree. Okay, I think by next week is tataas pa hanggang 19 lang, 19, 16 ganun maglalaro, 'di ba? So sa kanila, okay naman, malamig, mahina lang siguro ako talaga sa lamig guys, pero actually okay naman yung weather ngayon. Pero sa kanila summer na to, no? So nakakagulat, no? Ganito pala ang summer dito sa Quebec, Canada. So intro muna tayo guys bago natin pag-usapan yung ibang details. Yun! Short, nakita yung kanina. Ang dami. Tapos madami mga sakyan. Totoo nga yung sabi nila na pag summer is pagka na doon ka sa medyo city na, nagkakaroon na rin ng mga traffic. Pero luckily wala pa tayo doon at wala pa naman tayong kotse. So ayun, lakad-lakad muna tayo para at least, diba, exercise din, and ayun nga, daily gratification muna tayo. So napakadaming activities ngayon outdoor guys. So, okay, so ang plano natin ngayon is mag-inquire and magpabarbero. Dahil summer na, medyo summer na, kailangan natin magpagupit. So check natin kung magkano gupit dito and mag-inquire tayo regarding dito sa license guys, no? Kasi kailangan kumuha. So nandito na tayo sa SAAQ. Okay, magtatanong tayo paano kumuha ng license. Okay, kasi nag-ano ako sa online. Yun nga lang, may kulang lang akong documents. I-check natin dito kung okay lang kahit kulang. Pero alauna pa yung open nila. Naka-lunch break pa. So ito yun guys, pakita ko sa inyo. Oui. Parfait. Ayan guys, so nakaalis na tayo at natapos na. Grabe. Nakakatawa sila talaga guys, yung mga nandito local dito, no? Napakapagbigay, talagang papaunahin ka, walang singitan sa pila. Well, expected na para dito sa napakagandang bansa na to, no? Tong Canada, Quebec, no? At kahit hindi tayo marunong mag-Franse, pero nag-try tayo ng best natin at nakakuha tayo ng informasyon. Wow, informasyon! Kasi yun ang bigkas nila, no? Informasyon. Hindi information, but informasyon. Dapat yun ang bigkas. So, okay naman guys yung natin result, no? And, ayun, pwede na tayong magpa-schedule. At may binigay sa ating paper. Ito yun. Ito. Susundan ko lang lahat ng ang step by step na yan at makapag-schedule na tayo ng it's either theoretical or road test kasi titignan nila yung license ko kung yung year. So sana okay lang kahit mag-theoretical test tayo or yung road test walang problema. Mas magandang ayun para mag-exam pa tayo, diba? At least ma-experience natin lahat yan. So ito guys, no? At sundin ko lang itong proseso na to. Siguro habang kumakain ako dun sa dito sa may kasi nagugutom na ako is ito-try kong i-process yung papers ko. Tapos tatawag ako dito sa mga hotline na binigay para ma-proseso na. Para at least hindi na ako mag-antay ng matagal na nag-aantay pa sa health card. So yun guys, pag-usapan natin yan once na kumakain na ako.
balikan ko kayo at maglalakad muna tayo, gutom na. So ayan guys, no, yung sunod naman nating task, no, yung bago tayo kumain pala, napadaan na rin kasi ako sa barbershop eh. Yung sunod nating task guys is ayun, mag-ask ng haircut. So ayun, at iba yung sistema nila dito guys. Nakaka-lurky. Wait lang tatawid lang tayo. Ayan, lalakad tayo. Meron pa tayong isang pagtatanungan, no? Yung dun sa dulo, meron pa ako nakita. And yung isa naman dun sa taas pa, medyo malayo. Yung kung napanood yung last video ko doon sa taas yun. Eto, check natin dito kung ano yung sistema nila. Kasi nakagulat ako guys, grabe pa yung appointment pala dito. Hindi ko lang alam kung sa lahat ganon. Pero pag may mga barbershop siguro ng Pilipino dito, baka pwede pa. Pero ito kasi mga ano to barbershop ng mga lokal to eh. So ito, binigyan niya ako ng card. By appointment daw. It's either ito tumawag or mag-book ka by applications. Wow, high-tech na. Sabi, no? Para malaman nila kung ilan yung customers nila, ilan yung papagupit, ganun, no? Grabe. So, check natin naman dito sa kabila. Diba? Discover lang. Ayan. So, ito guys, no choice guys. Kailangan natin maglakad ng malayo. Tsaga-tsaga. Ay, ali. Nice lang yan. Total, mahaba naman ang off natin. Exercise na rin. Oh, tanong tayo guys. Ito lalakarin ko. Oh, diba? Napakataas. Kaya mamaya na lang. So, unang-una guys, no? Pag-usapan natin guys, ano ba yung mga topic natin? Diba yung pinag-usapan natin is yung, ayan, papagupit ako. Napakasimpleng bagay, maliit na bagay. Sa driving license. Yan. And then, I think yung 2 lang na yun, no? Pero meron akong, baka mamaya maalala ko, may share ko. Sa ngayon naman kasi guys, habang nagkipagkwentuhan ako sa inyo, is nagluluto tayo ng tinola. Actually, wala akong, dito ako yung nagluluto guys. So, ayan. Ito yung rice cooker ko. Dito ako nagluluto. Napakabango guys. Ayan. Meron akong 3 drumstick ng legs na manok. Ayan, niluluto ko. And then, wala akong mantika. So, ang ginawa ko yung skin niya, pinil ko yon. Yun ang ginawa kong mantika. Pinamantika ko muna, tapos ako nilagay yung manok. Ayan. Ayan, tapos naluluto na siya. Actually, nagawa ko na yan. And ginagawa ko yan nung masipag pa tayo mag-gym at medyo sensitive tayo sa mga calories. Pero gagawa ko ng separate video niyan kung may mag-request, no? About sa diet. Well, sa ngayon kasi is, ang niche ko kasi ngayon is, yung ito dito regarding sa Quebec, no? Pero regarding sa healthy, well, marami rin tayong alam dyan kasi kung may kwento ko lang, may singit ko sa video na to, no? Yung past ko dati, mataba talaga ako, nasa 14 waistline ko. And then, nasa 85 to 95 kilo ako nun. Then, pumayat, hanggang sa hindi ako na-stress na, nakaka-stress mag-diet pag hindi mo pa kabisado. Pero once na alam mo na, nag-i-enjoy ka na. Well, dapat mapagdaanan mo yan para hindi ka ma-stress sa ginagawa mo. So, anyway, back to the topic tayo. So, yan. Nakakuha ko, napakita ko naman sa inyo guys, no? Well, ang hirap, natatawa ako nung pumunta ako sa loob guys. Ito, ibaba ko na cellphone ko para hindi tayo mahirapan. Yan. Yan. Kasi ganito yun guys, pumunta ako sa loob, pumasok ako, napakabait nila, sobra. And ayun, natatawa ako dun sa mga, hindi naman sa natatawa, no? Na nagulat ako dun sa katabi ko. Hindi ko alam kung malalim yung iniisip niya o hindi. Local siya, French siya, no? Pagkaupo niya, walang upuan doon sa inupuan niya. Hindi ko alam kung napansin niyo or tulalaw may iniisip siguro. Bigla na lang siyang napaupo doon na nasa tabi ko talaga noon, nalaki yung mata ko, pati siya, tinitignan ko yung mga tao. Medyo tumawa, pero hindi unlike sa Pilipinas na may discrimination na sasabihan ka pa ng dito, wala, tutulungan ka pa, tapos okay lang, walang problema, gano'n. So, di ba, ang cool. Tapos ang kagandahan pa doon, walang pila. Guys, hindi mo alam kung sino yung susunod doon sa counter. So, anong nangyari, pinapabayaan ko lang sila, hindi ako tumatayo kasi nakikiramdam ako at hindi ko rin alam kung paano ako sasabihin sa kanila.
ko alam kung paano makipag-communicate kasi lahat sila local doon. Ako lang yung nag-iisang Pilipino at wala akong makikita ibang Pilipino doon, no? Dahil nandito tayo sa probinsya ng Quebec, na sa Saint Ramon tayo. Well, karamihan ang daming lokal, tapos ang lalalim pa ng mga pansin nila. So, napagsubukan ako. Meron akong mga inaral na salita ng Pranse, hindi naman ganun kagaling. Nasabi ko naman yung gusto kong sabihin, tapos yung iba, yung mga hindi ko nasabi, sinulat ko, pinakita kong ganun. Nang sa ganun is mas lalo nila maintindihan. So, maganda, inassist ako ng babae. Binigyan niya ako ng paper, yung pinakita ko sa inyo. And then after nun, nag-try ako magpa-appointment. Ayaw magpa-appointment, hindi ko nagawa. So, kanina umaga ko lang siya nagawa actually. So, okay na guys, success. Meron na tayong appointment. Maghintay na lang ako ng 20 to 30 days para sa appointment ko. Kung sa driver, acquired driver license outside Quebec. Parang i-analyze ata nila yon. Hindi ko alam kung, kasi may nabasa ako doon sa website. Pag ipapakita ko sa inyo. Sa website kasi nila, parang i-check nila guys kung meron eligible na ba tayo makapagkuha ng driving test, or kailangan natin bumalik sa theoretical test. Pero sa tingin ko okay lang nga, sabi ko nga okay lang bumalik sa theoretical test. And then ayun, hintayin ko na lang 20 to 30 days guys yung aantayin ko para dun sa schedule ko ng, hindi ko alam, it's either theoretical or driving test. Basta sabi, dadalhin ko yung valid ID ko, mga documents ko, kahit wala pa akong health card, yun ang maganda. So, di ba? Sa mga bagong dating dito sa Quebec guys, huwag kayong mag-alala kahit wala pa kayong health card. Yan, pwede kayo mag-register guys. Pwede po. Diyan din ako nag-alala nun. Hindi ko alam, sabi ko, akala ko hindi po pwede. So, nag-research ako, nagbasa-basa ako, tumawag ako, pumunta ako mismo sa ano. So, sariling sikap po talaga yung ginawa ko. Wala akong inasan. Actually, sa YouTube, hindi ko nakita, wala atang gumawa ng ganito, no? Regarding dito sa health card na kukuha ng driving license. So, nagbasa lang ako. Actually, napakadaling intindihin guys ng website ng Quebec. Sobra. Ang daming malalaman. Next time siguro, isi-share ko sa inyo kung paano yung mga proseso ng permanent residence and paano mag-apply dito sa Quebec. So, nandun lahat inaaral ko pa siya guys bago ko isabihin sa inyo para nasa hindi mali-mali sabihin ko. At based ito dito sa website nila. Okay? So, yun na nga guys, nakapag-appointment na tayo. Susunod, i-vlog natin yan. Separate vlog kung paano ako kukuha ng driving license, kung ano ba ang dapat kong gawin doon, kung knowledge test or driving test, kasi may experience mo tayo sa Pilipinas, matagal na tayo nagda-drive. So, syempre, iba pa rin yan dito guys. So, hindi ko pa alam, hindi ko pa sure. So, kaya siguro mas maganda gawa ako ng part 2 na itong vlog na to para mas maintindihan niyo, okay? And then, sumunod naman guys, regarding doon sa mga haircut dito. Hindi ko alam kung dito lang sa area na to. Nagulat ako. Pagpasok ko, nagmatok ako, sabi ko, salut, sabi ko, masaba, musta ka? Sabi ko, obre, barber, sabi ko, obre, open ba yung barber? Sabi ko, oui, sabi niya, oh, yes, obre, sabi niya, sabi ko, je compra pa, sabi ko, nakalimutan ko yan, yung appointment. Tapos, ayun, binigyan niya ako ng card, QR code, sabi ko, napaka-high-tech dito. Hindi ko alam, ganun pala yung mga sistema dito, by appointment. So, syempre nga, nasanay nga tayo sa Pilipinas, diba, na walk-in ka lang, diretso lang, pasok lang, pila ka lang, upo. Dito, ibang-iba guys. Calculated nila yung mga clients nila, customers nila na papasok. Talagang, syempre, kung nagtatrabaho yung lalaki doon, hindi naman sa kanya yun. At least na alam nung may-ari yung pumapasok na customer. So, which is good naman. And then, by appointment, maganda. At least hindi yung siksikan kayo sa loob. I think siguro maybe nag-start ito ng pandemic. Siguro naging ganyan. Hindi ko lang alam. Pero siguro matagal. Kasi alam po sa ibang bansa ganito na by appointment. Hindi ko alam, hindi ko sure. At hindi ko pa sigurado sa Quebec City mismo at sa ibang area ng Quebec. So, dito kasi sa Saint Ramon, yun ang na-experience ko. Sinishare ko lang po. So, yun guys ang na-experience ko sa araw na to. I hope meron kayong natutunan sa aking video for today. Comment down below guys kung meron kayong mga katanungan. Next vlog natin yung sa sasakyan. Ayun guys, speaking of sasakyan, sorry. Bumalik tayo sa Toyota. Actually, gagawin ko siya ng part 2 guys. Hindi ko pa nagawaan. Pero dun ko na siguro i-explain, no? Yung part 2, pagbalik ko doon, gawa tayo ng separate vlog niyan. May nakakuha na tayong idea, mga informasyon regarding sa mga bills, okay? Mga approval, okay? Insurance, okay? Susunod na vlog na lang yan guys. So, that's for a video for today's guys. Maraming salamat sa mga bago nating subscriber. Don't forget to like and subscribe naman po para po ma-update kita sa mga susunod vlog. Salamat po.